Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na magbigay ng buong lakas na pag-atake ang ama ng ating bida na si Baek Moyeon, ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Makalipas naman ng ilang sandali matapos na masuri ni Baek Suryong ang katawan ng malaking tigre, ay napasabi siya na matagumpay niyang nakita ang kanyang hinahanap sa katawan nito, kaya naman ay agad nitong ipinakita ito sa kanyang ama. Sabi niya na mayroon ang isang ito na inner pearl sa kanyang katawan dahil sa isa itong spirit beast. Sabi naman ng kanyang ama na hindi ito kalakihan, hindi gaya ng kanyang inaasahang maging itsura nito. Agad naman na sinabi ng ating bida na malaki na ito para sa kanila dahil sa imposible na makakuha sila ng dissenting spirit beast sa kakayahan na mayroon lamang sila. Matapos ay sinabi nito na ngayon na nagawa na nilang maasikaso ang malaking tigre, ay magtutungo na sila sa loob ng bakanteng bahay, na agad naman na sinang-ayunan ng kanyang ama dahil sa nais na niyang matapos ito agad at nang makapagpahinga na siya. Nang bigla naman na napasabi si Baek Suryong na mukhang nagkamali siya sa pagkilatis dito, dahil sa nakakasigurado siya na naabot na nito ang rurok ng kanyang lakas at kakayahan, subalit sabi nito na mukhang may kung ano ang pumipigil sa kanyang pag-angat ng antas. Nang bigla naman na natigilan ang ama nito, at agad na tinawag ang ating bida dahil sa may nais itong ipakita sa kanya, sa nangyari ay nagtaka naman dito si Baek Suryong sa biglaan nitong ikinilos. Agad naman siyang sinagot nito at sinabi na base sa nakikita niyang mga dahon ay mukhang nasa ilang daan taon na ang mga ito na tumubo dito. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, at alam niya na ganito ang mangyayari. Dahil kung isa lamang itong normal na elixir ay hindi ito maglalagay ng ganong klaseng halimaw upang magbantay sa lugar na ito. Nang bigla naman na napasabi ang kanyang ama na totoong ang isa itong pambihirang elixir ngunit hindi ito makakatulong para sa kanyang karamdaman. Sa isip naman ng ating bida na ang sinasabi nito ay kung patungkol sa pagsasaayos ng kanyang nasirang Chimeridian ay wala itong magagawang kahit na ano. Dahil sa ang enerhiya na mayroon sa elixir na ito ay mahirap makuha, ngunit sabi nito na ito ay dahil sa hindi niya alam kung papaano ito proseso, at sa kabilang banda naman ay alam niya ang mga kinakailangan na proseso para dito, ngunit may tangi lamang siyang problema, dahil sa ang kailangan dito ay pera, kailangan niya ng maraming salapi na kahit pa ibenta niya ang lahat ng mga ugat nito ay kakailanganin niya pa ng mas madami. Kaya naman sabi nito na ang una niyang gagawin ay kailangan niya munang maensayo ang kanyang katawan upang magawang kumita ng ganong klase ng halaga. Matapos ay tinanong niya ang kanyang ama na kung maari ba niyang ikonsumo ang lahat ng kanyang makukuha dito, na masaya naman na sinang-ayunan nito. Kaya naman sabi nito sa kanyang isip na gamit ang mga halaman na makukuha niya, ay sapat na ito upang mailatag niya ang batayan para sa pagbabago ng kanyang pangangatawan. Nang may napansin naman ang ating bida sa di kalayuan, kaya naman ay nagtanong ito na kung maari ba silang maligo muna dito, ngunit nang dumampi naman ang mga kamay niya sa tubig, ay bigla na lamang siyang natigilan. Naalala nito ang sinabi sa kanya ni Master Meng na sa lugar na iyon ay may isang pabulosong spa, at kung ito ay magsasanay sa loob ng spa ay ang kanyang inner chi ay mabilis na tataas. O di kaya ay ang mga nararamdaman nitong muscle fatigue ay agad na mawawala, kaya naman ay maari siyang magsanay sa lugar na iyon kahit na walang pahinga. Kaya naman habang namamangha ay napansin naman siya ng kanyang ama at tinatanong kung mayroon bang kakaiba na nangyayari dito, nang bigla naman itong sinabi na ang hustle ay hindi na problema ngayon, napatanong naman ang kanyang ama na kung ano naman ang tinutukoy nito sa kanya. Matapos ay agad naman na itinuro ng ating bida ang kanyang nakita, sa isip nito na isang beses lamang sa nakaraang buhay niya ang makakita ng ganitong metal na nagbigay sa kanya ng kaparehas na pakiramdam na gaya noon, at sa papaanong hindi niya makakalimutan ang bagay na iyon, dahil ang metal na kanyang tinutukoy ay ang kung ano na nagawang tumusok sa kanyang puso, upang magresulta sa kanyang agadang pagkamatay. Sabi pa nito na sigurado siya na ang bagay na ito ay ang ginagamit sa paggawa ng Blood Demon Divine Cult Sword, ang metal na ayon sa mga alamat, ang Starfall. Ang Starfall ay isang meteor ore,
Ito ay isang pambihirang klase ng metallic ore na tanging matatagpuan lamang sa kung saan ang meteor ay bumagsak, at ito ay isang bagay na tanging ang mga biniyayaan lamang ng swerte na mula sa kalangitan ang makakakuha. Ang mga sandata na gawa sa starfall ore ay ginagamit ng halos lahat ng mga master, at depende sa kakayahan ng gumagamit, ay maari itong maging isang divine weapon na kayang hatiin maging ang kalangitan. Kaya naman ay napasabi ito na kung ang espada na napunta sa kamay ng Blood Cult ay hindi isang Starfall Sword, ay gusto niya na magkaroon ng sandata na kasing level kagaya nun. Ngunit isang walang kwenta ang isipin ang bagay na iyon, dahil ang mahalaga para sa kanya ngayon, ay nasa kamay na niya ang bagay na ito, at hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Matapos ay tinanong naman siya ng kanyang ama na kung ano naman ang kanyang nakita upang agad na tumalon sa tubig nang hindi nag-aalis ng kanyang mga kasuotan, sa isip nito na magsasabi na lamang siya ng totoo kaysa naman sa paghinalaan siya matapos niyang magsinungaling, kaya naman sinabi nito na ang kanyang kinuha ay ang Starfall, sa nangyari ay hindi naman ito agad na pinaniwalaan ng kanyang ama. Kaya naman ay sinabi nito na kung mukha ba siyang nagbibiro sa kanyang sinasabi, ngunit sinabihan lamang siya ng kanyang ama na malapit nang sumapit ang dilim kaya naman ay kailangan na nilang makabalik. Dagdag pa nito na ang isang kayamanan na hindi niya kayang bigyan ng responsibilidad ay magsasanhi lamang ito ng hindi pagkakaunawaan, at kung ang bagay na hawak nga niya ay ang totoong Starfall ore, ay hindi ito ang bagay na maari nilang bigyan ng pagkuha ng responsibilidad. Sabi pa niya na kung ang tungkol dito ay malaman ng mundo, ay magdudulot lamang ito ng di mabilang na pagdanak ng dugo upang magawang makuha lamang ito sa kanya, o kahit na sino pa ang magawang makadiscover nito ay hindi din magiging ligtas. Sa isip ng ating bida na tama ang lahat ng kanyang mga sinabi sa kanya, ngunit hindi niya nais na palampasin na lamang ang pambihirang pagkakataon na ito, kaya naman ay sinabi nito na kukuhanin nila ito at hindi ipagbibili upang itago lamang. Nagalit naman ang kanyang ama at tinanong ang ating bida na kung sinusubukan ba nito ang mag-umpisa ng isang digmaan, dahil bakit naman nila kailangan na gawin ang ganon kadelikadong bagay. Sabi nito na kahit pa nagawa nilang iwan ito dito ay may kung sino din na makakakita ng bagay na ito, at dahil sa ang kanilang nayon ay hindi malayo sa kabundukang ito, ay ang mga mandirigma na makakaalam ng usap-usapan ay agad na magtutungo dito. Dagdag pa niya na hindi lamang ang mga righteous group ang magkaka-interest kung hindi maging ang evil sect ay sigurado siya na pupunta dito, kaya naman ay tinanong niya ang kanyang ama na kung makakaya ba niya na mapigilan ang lahat ng iyon. Dahil dito ay sinabi ng ating bida na kung magiging tahimik lamang sila at iwanan ito sa isang kwarto ay walang kahit na sino ang magdududa. At ang iisipin lamang ng mga makakakita ay nagdala lamang sila ng isang ordinaryong bato na may magandang itsura, kaya naman ay agad na sumang-ayon na lang ito at itatago na lang nila gaya ng kung ano ang mga sinabi nito kanina. Matapos ay agad naman niyang itinabi ang lahat ng kanyang mga nakuha sa lugar. Sa isip nito ay napapasabi siya na nais niyang lumuhad ngayon sa harap ng kanyang mastermind para sa mga haso at sa Starfall ore na kanyang nakuha. Nang bigla naman siya napatanong na kung ano naman kaya ang gagawin niya sa Starfall, sabi nito na maari siyang makagawa ng maraming mga sandata gaya ng Blood Sect Sword sa pamamagitan ng pagdadagdag dito ng ibang mga uri ng ore, o di kaya ay gumawa ng isang maliit na sandata na gawa sa purong Starfall ore, ngunit sabi niya na saka na niya iisipin ang mga ito, kaya naman ay masaya nitong sinabi na ngayon ay maari na silang bumalik. Kinabukasan naman ay maagang sinabihan ni Bekmoyan ang kanyang ama na hindi nito dapat na gamitin ang mga elixir hanggat hindi pa siya nakakabalik, dahil sa ibebenta nito ang balat ng tigre na kanilang nakalaban. Kaya naman ay masayang sinabihan ito ng ating bida na mag-iingat siya sa kanyang paglalakbay, nang makaalis ay agad itong nagtungo sa isang lugar at sinabi na ang heaven-defying divine arts ay ngayon din mismo niya gagawin. Ito ay ang martial arts na tumataliwas sa batas ng kalikasan, at ang chi cultivation method ay ibang-iba sa kung ano ang nasa karamihan. Sa mata ng mga normal na mandirigma, ay masasabi nila na isa itong demonic art, kaya naman ay napasabi na lang siya na mas mabuti nang gawin niya ito ngayon at sa susunod na lamang haharapin ang kaparusahan,
kaya naman ay agad nitong kinonsumo ang ginawa niyang elixir. Nang matapos na mainom, ay agad naman na may nangyayaring kakaiba sa kanyang katawan, at dahil sa matinding kirot at pananakit na nararamdaman nito ay napasigaw siya ng malakas. Matapos na maramdaman ang unti-unting pagdaloy nito sa kanyang buong katawan, ay napasabi siya na ito ay ang unang hakbang sa proseso, kaya naman ay hindi siya dapat na mabigo. Matapos ay agad naman itong naupo, at bumigkas ng mga talata, at hindi din nagtagal ay agad na niyang pinakawalan ito sa kanyang katawan. Matapos na magawa ay nagpatuloy pa ito, sa isip niya na nagawa na niya ang ganitong punto sa nakaraan, ang mga pagdaloy ng kanyang dugo sa kanyang 8th ancillary meridian ay mukhang barado ng isang malaking bilang ng mga kontaminadong chi. Ang kontaminadong chi ay naipon sa pamumuhay ng normal, at sapat na ito upang paslangin siya bago pa siya umabot sa edad na 30, at titignan niya kung sino sa kanila ang magwawagi, kaya naman ay muli niyang pinakawalan ito sa kanyang katawan, upang magresulta ng malakas na shockwave sa buong paligid. Nang matapos ay muli itong nag-ipon ng kanyang lakas, at sa ikatlong pagkakataon ay muli niyang ipinalabas ito sa kanyang katawan. Nang matapos ay napasabi siya na kung sakaling mawalan siya ng malay sa susunod niyang gagawin ay nakakatiyak siya na ito na ang kanyang katapusan. Kaya naman sa huling pagkakataon ay muli niyang ipinalabas ito sa kanyang katawan, at sa lakas ay maging ang malaking puno na nasa kanyang malapit ay bigla na lang na nabuwal. Makalipas naman ang ilang sandali ay agad nang kumalma ang paligid, at napasabi siya na naging matagumpay ito, dahil sa nagawa niyang makagawa ng kanyang inner dance sa loob ng kanyang katawan. Matapos ay may napansin naman siya dahil ang lakas na nararamdaman niya sa kanyang mga kamao ay ibang-iba kumpara noon, kaya naman dahil dito ay masaya siyang napasabi na simula pa lamang ito. Makalipas naman ang ilang sandali, ay sinabi nito na gamit ang sigla na mula sa mga halaman, ay nagawa na niyang maabot ang unang yugto ng kanyang heaven-defying divine art, at kung nanaisin niya pa na mas tumaas pa, ay kakailanganin niya ng tulong mula sa marami pang mga elixir at mga formation, at maganda na din ito dahil sa kahit papaano ay nagawa niyang madagdagan ang kanyang buhay ng 3 taon matapos niyang maabot ang first star level. Sabi pa nito na kahit pa hindi pa nito kayang mag-ensayo ng heaven-defying arts, ay ang katawan niya ngayon ay kailangan na mas maging malakas pa kumpara noon upang magawang makayanan ang napakalakas na chi mula sa mga susunod na teknik na kanyang gagawin. Kaya naman ang kanyang unang misyon ay ang resolbahin ang problemang mayroon siya, ang gawing napakalakas ang mahinang katawan na mayroon siya, gamit ang natatanging martial arts technique ni Master Meng Hope, ang hari ng mga bandido, ang 18 strikes of the outlaw, dahil walang kahit na anong mas gaganda pang martial arts bukod dito pagdating sa pagsasanay ng katawan, kaya naman dahil dito ay nagpatuloy na siya sa pagsasanay sa mga basic ng teknik. Makalipas naman ng hapon, ay pagod na pagod itong napapasabi na ang makakaya niya lang na gawing pagsasanay ay ang kung hanggang saan lang ang kaya ng katawan na ito, at ang ganitong kasalukuyan niyang limitasyon, ay sa tingin niya na kailangan niyang mag-ensayo bago pa man makabalik ang kanyang ama, at kapag nagawa na niyang may master ang kalahati ng 18 strikes of the outlaw, ay magagawa na din niyang magkaroon ng abilidad na sixth sense. Sabi pa nito na basta ipagpapatuloy niya lang ang pagsasanay, ay dadating ang panahon na magagawa niyang may master ang ikalawang bahagi ng teknik na ito, at sa puntong iyon ay lalagpasan niya ang Bandit King sa kanyang outer arts, ngunit napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung dapat ba siyang makontento sa ganon na lamang. Dahil sa mayroon pa siyang mga natitira, ang Crazy Demon's Martial Arts, Ice Moon Goddess's Divine Arts, Swords Master Sword Techniques, at ang panghuli ay ang Heaven-Defying Divine Art, kaya naman ay napapatanong siya na kung gaano kaya siya kalakas kung sakaling magawa nga niyang may master ang lahat ng iyon, nakakasigurado siya na magiging pinakamalakas siya sa buong kalangitan pag nagkataon. Nang sumapit ang gabi ay nagmamadali naman na tinatawag ng ama nito na si Beck Moyan ang ating bida dahil sa nagawa na niyang makabalik. Nang makapasok ay masaya nitong sinabi na hindi maniniwala sa kanya ang ating bida sa kung magkano niya naibenta ang balat ng malaking tigre, nang bigla naman itong natigilan dahil sa nakita nito ang kanyang anak na nakahiga na sa lupa.
Kaya naman ay agad niya itong nilapitan at tinanong na kung ano ang nangyari sa kanya, at kung kanina pa ba siya na nasa ganong kondisyon. Agad naman na sumagot dito si Beksuryong at sinabi na mukhang ang gamot na kanyang ininom ay mas malakas kumpara sa kanyang inaakala. Sa nangyari ay napatanong naman ito sa kanya na kung hindi ba nito siya sinunod sa ibinili niya dito na huwag niyang ikukonsumo ito nang wala siya, nang bigla naman itong napatayo at napasigaw sa galit dahil sa ang pagkain nito ng mag-isa ay talagang napakadelikado, at kahit pa pinagsabihan na niya ito, ay hindi pa din siya nakinig sa kanya. Matapos ay agad siyang hinabol nito gamit ang kahoy na kanyang nakuha sa paligid, upang agad na mapakilos ang ating bida palayo. Ilang araw ang nagdaan, ay sinabi nito na kahit pa nagawa siyang galpihin ng kanyang ama, ay ang buhay niya ay bumalik na sa normal matapos nun, kada umaga at gabi, ay siya ay nagme-meditate at iniipon ang kanyang kontaminadong chi sa kanyang inner dan. Nagawa na din niya ang palakasin ang kanyang katawan at pataasin ang kanyang kakayahang umangkop gamit ang 18 strikes of the outlook, at sa wakas, ay dumating na din ang araw na kanyang pinakahihintay. Isang liham ang dumating mula sa dati nilang bisita, si Go Juyo, patungkol sa itinanong nito sa kanya noong nakaraan, at ang nakalagay dito ay ang Azure Dragon Academy ay nag-anunsyo, na sila ay naghahanap ng mga bago nitong mga instructor. Kaya naman matapos nito ay masayang patungo ang ibang mga tao sa nayon sa kinaroroonan ng Beck Academy, at sinasabi na ito ay ang isa sa makasaysayang paglalaban na magaganap sa kanilang lugar, dahil ayon sa mga balita na kapag ang anak ng Academy Director ay nagawang matalo ay hindi ito ipapadala sa syudad. Napasabi naman dito ang ating bida sa kanyang ama na kung ito ba ang kanyang paraan upang makita ang kanyang kakayahan bago siya umalis, at tinanong na kung ano-anong nayon ang pinagkalatan nito ng balita. Sabi pa nito na kahit ang anak ng UG sa kalapit nilang nayon ay kukuha din ng pagsusulit, ngunit hindi naman sila nagtipon na kagaya ng ganito. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na kung ayaw nitong pagtawanan sa huli ay maari na siyang magsabi na hindi na ito magtutuloy sa kanyang pag-alis. Masaya naman na sinabi ni Beksuryong na hindi niya magagawa ang bagay na iyon, kaya naman sinabihan siya ng kanyang ama na ikonsidera na niya ito bilang huling pagkakataon, ngunit mariin naman na tinanggihan ito ng ating bida at sinabi na napagdesisyonan na niya ang patungkol dito. Sabi ng kanyang ama na sinabi na niya ito noong nakaraan buwan na mayroong mga bata sa lugar na iyon ang agad na magpapakita ng mga senyales na makakapasa sila sa unang pagsubok, kaya naman ay tinanong niya ito na kung talaga ba na naiisip nito na mayroon siyang kakayahan upang turuan sila. Mayabang naman na sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na nakakasigurado siya sa bagay na iyon, dahil hindi na siya kagaya ng kung sino siya noong nakarang buwan, dahil dito ay napasabi naman siya na hindi niya nais na magtapat pa sila para sa bagay na ito, dahil dito ay tinanong siya ng ating bida na kung sa tingin ba nito ay nagyayabang lamang siya sa kanya. Sa nangyari ay napasabi na lang ang ama nito na kung ganun ay wala na siyang magagawa pa. Dahil sa titignan nila kung gaano na ba ito lumakas, at upang maging patas ay hindi na nito gagamitin ang kanyang inner chi. Sa isip naman ng ating bida na ang ginawa nito ay ang kisusek, isang paggalaw na ipaparamdam sa kung sino na para siyang tinutukan ng espada sa leeg at hiniwa, ang mga hangin na lumalabas ng hindi nakokontrol kada segundo, ito ay ang revolving windsword technique. Nang bigla naman siyang sinabihan ng kanyang ama na base sa postura nito ay mukhang ang nakapagsanay ito ng husto, kaya naman ay napasabi na lang ang ating bida na sa tingin niya ay kakailanganin niya na gumamit na ng kanyang inner chi, matapos ay agad naman na nagsalubong ng pag-atake ang dalawa. Sa nangyari ay namangha naman ang mga manunood sa paligid dahil sa bilis ng kanilang pagtama sa isa't isa, at nagawang mapa-atres ang ama nito. Nang bigla naman na sinabihan nito ang kanyang ama na sa tingin niya na mayroong importante ang nawawala sa kanyang sword technique, at dahil dito ay aalis siya upang magawang punan ang parte na iyon. Sa sinabing ito naman ng ating bida ay ninas ang ama nito, upang agad siyang sagudin, at sunod-sunod na inatake si Beksuryong. Kaya naman nang makakita ng pagkakataon ng ama nito ay agad siyang kumilos upang tapusin na ang laban. Sa isip naman ng ating bida na napakabilis ng paggalaw nito ngunit alam niya na sa kanyang balikat ito tatama, kaya naman ay agad siyang kumilos upang depensahan ang atake ng kanyang ama. Matapos ay agad naman na muling kumilos ang kanyang ama,
At sa pagpihit ng kanyang sandata, ay muli itong nagbigay ng malakas na mga pag-atake, kaya naman sa isip ni Beksuryong, na halos hindi niya nagawang mapahinto ito, isang pagpapalit ng teknik na halos imposible na mahulaan, at kung magpapatuloy pa ang ganitong mga nangyayari ay nakakasigurado siya na matatalo siya dito. Dahil dito ay napasabi na lang siya na ang una niyang dapat na gawin ay lumayo sa kanyang ama at mag-isip ng sunod na gagawin, kaya naman ay agad na umatras ito upang makakuha ng sapat na distansya upang makapag-isip, sa nangyari ay agad naman na nagsigawan ang mga nasa paligid dahil sa mabilis at maaksyon na salpukan na kanilang napapanood. Matapos ay napasabi na lang ang ating bida na siya ang nakakaramdam na maaring mapaslang ng kanyang ama ang mga manunood sa kanilang paligid. Ngunit sinabihan naman siya ng kanyang ama na sabihin na nito na hindi na siya magpapatuloy sa kanyang pag-alis, dahil kapag pinatagal pa niya ang labanan na ito ay mas masasaktan lamang siya. Hindi naman siya sinagot ng ating bida bagkus ay napangiti na lang ito sa sinabi sa kanya, kaya naman dahil dito ay agad siyang sinugod ng kanyang ama at sinabi na mukhang hindi pa din pumapasok sa kanyang isipan ang mga sinasabi nito sa kanya. Nang magawa naman siyang atakihin ito at nadepensahan niya, ay napasabi si Beksuryong na ang atake nito ay ang atake na mahirap na tagalan dahil sa lakas na taglay nito. At habang nagpapatuloy siya sa ginagawa niyang pagsalag ay napasabi ito na sa pakiramdam niya ay para siyang mawawalan na ng sandata sa kakasalag. Ngunit kailangan niyang tagalan pa ito, dahil kapag nagpatuloy pa siya sa pagsalag, ay kahit ano pang klase ng teknik ito, ay di katagalan ay madali na lamang na makikita ito ng kanyang mga mata. Dagdag pa nito na kung ang mga teknik na ito, ay ang kung ano ang nakita niya sa kanyang pagsasanay sa mga nakalipas na mga buwan, ay madali niyang makikita ang mga ito. Matapos na makakita ng pagkakataon, ay agad naman niyang sinugod na ito, at sa nangyari ay agad naman na napaatras ng malayo ang kanyang ama, at sa lakas ay agad nitong itinusok ang kanyang sandata sa lupa upang magawang mapahinto. Matapos ay nagtataka itong tinatanong si Beksuryong na kung papaano niyang nagawa na makontra ang atake niyang iyon, ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na kung ito na ba ang lahat ng kanyang makakaya sa kanilang labanan. Kaya naman dahil dito ay sinabi ng ating bida na ngayon ay siya naman ang mauunang umatake dito, na agad naman na sinugod din ng kanyang ama at sinabi na subukan nito ang lahat ng kanyang makakaya dahil sa hindi magagawa nito na manalo sa kanilang labanan. Nang magtama naman ang kanilang malakas na pag-atake sa isa't isa, ay bigla naman na may naramdaman ang ama nito, upang mawala sa kanyang tamang poster. Kaya naman ay agad itong sumugod upang hindi makagawa ng sunod na pag-atake ang ating bida, ngunit agad naman na nakaiwas ito. Sa isip ni Beksuryong na maganda ang nagaganap dahil sa naglagay ito ng buo niyang lakas sa pag-atake na iyon, dahil ang revolving wind sword technique ay ang sword technique na mayroong free changing sword at ng Myth of the Phantom sword technique, at hindi ito ang isang technique na kung saan ay kakailanganin ng pag-iipon ng lakas. Sa nangyari ay natigilan naman ang ama nito, dahil sa nagawa siyang matutukan ng sandata ng ating bida, at sa lakas nito ay naglabas ito ng malakas na shockwave kasabay ng pag-atake. Matapos ay sinabihan siya ni Beksuryong na ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi nito kasalanan, sa nangyari ay natigilan naman ang ama nito, kaya naman sinabi nito na ang ipanganak siyang mahina ay hindi niya kasalanan, at hindi siya pabigat na dapat na panghawakan ng kanyang ama sa buong buhay nito. Ngunit sinabihan naman siya ng ama nito na kung ano ang sinasabi nito sa kanya, dahil kahit kailanman ay hindi ito naging pabigat sa kanya. Matapos ay agad niyang inatake si Beksuryong, ngunit madali naman na nailagan niya ito, at agad na kumilos upang gumawa ng pag-atake, ngunit hindi na niya ito ipinagpatuloy pa. Sabi ng ating bida sa kanya na ngayon ay ito na ang pagtatapos ng kanilang paglalaban, dahil dito ay napahinto naman ang ama nito dahil sa hindi siya makapaniwala na natalo siya nito. Sinabi ni Beksuryong na nakaramdam ang kanyang ama ng pagkakautang at ikinulong ang nararamdaman nito. Ito ay dahil sa pagkamatay ng kanyang ina at sa pagkakaroon ng mahinang anak, at dahil doon ay ikinulong nito ang kanyang sarili sa loob ng isang kwarto at kinalimutan na ang lumipad ng mataas, at ngayon ay umaasa ito na mahahanap niya ang kanyang kalayaan, dahil sa mayroon itong talento upang mas magpatuloy pa. Matapos ay masaya naman na sinabi nito kay Beksuryong na tama siya sa kanyang mga sinabi,
At ngayon ay tinatanggap niya ang pagkatalo niya dito at hinahayaan na siyang umalis. Matapos na marinig ng lahat ang pagkapanalo ng ating bida ay ang lahat ay natuwa at hindi makapaniwala na nagawa nitong manalo laban sa kanyang ama, at mukhang mayroong master na naman ang lumitaw sa kanilang nayon sa kabila ng pagiging mahina nito. Matapos ay agad naman na lumapit ang ilang manunood at binigyan ang ating bida ng mga bagay at pagkain na kanyang magagamit sa kanyang gagawing paglalakbay, ngunit nang mapansin naman niya ang kanyang ama ay napasabi siya na ang muka na kanyang nakita noon dito ay halatang pagod at puno ng mga hinanakit, ngunit ngayon ay ang itsura nito ay mukhang naging sariwa na ulit. Matapos ng ilang sandali naman sa kanilang tahanan ay sinabihan siya ng kanyang ama na gumawa ito ng madaming salapi at magbalik matapos niyang mapagyaman ang kanyang sarili. Sinang-ayunan naman ito ni Beksuryong at sinabi na ngayon ay siya muna ang magprotekta sa lugar na ito at sa mga estudyante na kanyang tinuturuan upang ang lugar na ito ay hindi mauwi sa pagkasira, kaya naman ay agad na din itong nagpaalam dahil sa kailangan na niyang umalis. Nang papalabas naman ito ay agad naman siyang pinahinto ng kanyang ama, at sinabi na kapag nagawa na nitong makapunta sa Jade Dragon Academy, ay makikita niya sa lugar na iyon ang ama ng kanyang ina. Sa nangyari ay bigla naman na nagtaka ang ating bida sa sinabi nito, kaya naman sinabi nito na ang kanyang lolo ay ang chief student sa academy na iyon. Napatanong naman ang ating bida na kung bakit nito sinasabi ang patungkol sa bagay na iyon sa kanya. Malungkot naman itong sumagot at sinabi na halos matagal na din mula nang itinakas nito ang kanyang ina at malayo sa ama nito. Napatanong naman ang ating bida na kung ano naman ang dahilan nun at kailan pa niya ginawa. Sumagot naman ito na nangyari iyon matapos siyang pakasalan ng kanyang ina. Sabi nito na hindi niya alam kung ano ang magiging pakitungo nito sa kanya, at naiisip niya na magugustuhan siya nito dahil sa kamukha nito ang kanyang ina. Ngunit maari din na hindi, dahil sa maari siyang paslangin nito dahil sa pagiging anak siya nito. Sabi pa nito na kapag nakita niya o nakasalamuha ang taong nagngangalang May Gukriam ay agad na itong tumakbo. Hindi naman siya pinakinggan nito, at napatanong na kung talaga ba napapaslang ang taong iyon ng kanyang apo. Nang bigla naman siyang tinanong ng kanyang ama na kung nais ba nito na samahan siya na magtungo doon upang hindi siya unang mapaslang at siya ang haarang upang magkaroon siya ng pagkakataon na tumakas. Ngunit sinabihan naman siya ni Beksuryong na ikalma na nito ang kanyang sarili dahil sa nakapagdesisyon na siya, at kung ano man ang magiging kapalit nito ay handa siyang harapin, kaya naman sabi nito na habang wala pa siya ay ingatan nito ang kanyang sarili. Matapos ay agad na itong nagpaalam sa kanya. Sa isang naman na pinuntahan ng ating bida, ay nakikinig ito sa sinasabi ng katabi niyang lamesa at sinasabi na sa 5 great academies, ay narinig niya na ang mga pasilidad at mga guro sa Jujek Academy ang pinakamaganda. Sabi pa nito na nasasabi niya iyon dahil sa doon siya nag-aaral sa Jujek Academy noong 20 taon na ang nakakalipas. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na ang matabang ito ay sigurado siya na nasa first class rank na. Ang dalawa nitong kasama ay nasa second rate. Nang bigla naman itong nainas nang marinig niya na sinabi ng mataba na ang Jade Dragon Academy ay sinabihan siya na kukunin siya na si Kwak Doyong bilang isa sa kanilang mga guro. Sabi pa nito na matapos siyang maging isang guro sa Jade Dragon Academy ay ipapatawag niya ang mga ito kaya naman ay hindi dapat sila mag-alala. Nang bigla naman na may lumapit sa kanila at sinabi na mukhang nababaliw na sila. At tinanong na kung sa tingin ba nila na ang academy na iyon ay mag-iimbita ng isang maingay na baboy na tangi lamang alam ay ang mag-inom bilang guro. Sabi pa nito na kahit na ang Jade Dragon Academy ay walang halos na mga talentadong mga tao, ay sobra na ang kanyang mga sinasabi patungkol doon, habang pinagmamasdan naman ng ating bida ang mga ito ay nakaramdam siya ng kakaiba. Dahil ang aura nito ay labis na malakas at nakakasigurado siya na ang isang ito ay isang master. Sabi pa nito habang nagmamasid na ito ang unang beses niyang makakita ng isang master matapos na makuha ang katawan na kanyang ginagamit. At nakakasigurado siya na ang isang ito ay halos nasa 20 taong gulang lamang, at kung siya ay isang master sa kanyang murang edad, ay malaki ang tsansa na ang isang ito ay may kakayahan upang tawagin na isang genius, o hindi kaya ay may kilalang pamilya ang nasa kanyang likod, at base sa nakikita niyang pag-uugali nito, ay ang dalawang kanyang nabanggit ay naaangkop sa kanya.
Agad naman na nanghingi ng paumanhin ang matabang lalaki sa dumating at sinabi na hindi na nito pa alam ang kanyang sinasabi dahil sa labis na kalasinggan. Sinabi naman nito na ayos lamang ito sa kanya, ngunit base sa kanyang nakikita ay wala itong makitang bakante sa lugar na ito upang maupuan. Matapos ay tinitigan niya ang mga ito ng masama at sinabi na hindi na niya makakaya pa na maglakad dahil sa ang kanyang mga binti ay labis ng nananakit. Sa nangyari ay agad naman silang napahinto, at sinabi ng matabang lalaki na tamang-tama lamang ang pagpunta nito dahil sa naiisipan na din naman nilang umalis na dito, at sinabi na dito na siya maupo, kaya naman ay agad na nitong tinawag ang kanyang mga kasama at sinabi na aalis na sila ngayon na mismo. Sa nangyari ay pinasalamatan naman siya ng lahat ng tao na nasa loob ng inn dahil sa ginawa nitong pagtaboy sa may ingay na tao na iyon. Sa isip naman ng ating bida na ang inaasahan niya ay isang labanan dahil sa nakakaramdam na ito ng labis na inip ngunit hindi naman nangyari, at hindi nito naisip na hindi nila iniisip ang maglaban sa isa't isa sa huli. Nang bigla naman siyang nagulat dahil sa biglaan na lang na nagtungo ang lalaki sa kanyang kinakainan at sinabi na sino naman ang mag-aakala sa isang iyon na magiging isang guro sa Jade Dragon Academy. Sa pagtataka ng ating bida ay tinanong niya ito na kung ano naman ang kailangan niya sa kanya. Agad naman itong nagsalita at sinabi na interesado siya sa ating bida, dahil nang kausapin niya ang mga iyon ay isa siya sa unang nag-react. Naramdaman niya na naghahanda ito upang agad na makakilos kailanman niya naisin, matapos ay tinanong niya si Baek Suryong kung sa tingin ba niya na sapat na iyon upang mapuko niya ang kanyang interest. Sa isip naman ng ating bida ay napasabi siya na hindi niya inakala na halata ang ginawa niyang iyon, at mukhang ang isang ito ay isang master na mas malakas pa kumpara sa kanyang inaasahan, kaya naman ay agad itong humingi ng paumanhin dahil sa ginawa niyang aksyon kanina. Sabi nito na dahil sa siya ang naunang magpalabas ng nakakamatay na killing intent, ay sa tingin niya na tama lamang ang ginawa ng ating bida, kaya naman ay agad din itong humingi ng paumanhin sa paggawa ng kaguluhan sa lugar, kaya naman ay ninais niyang maupo dito upang mag-inom. Sinabihan naman siya ni Baek Suryong na ayos lamang ito sa kanyang ngunit masyado pa siyang abala kaya naman ay aalis na siya, ngunit agad naman na nagpakilala ito at sinabi na siya ay si Akienho at wala siyang sikat na bansag dahil sa bago lamang siya dito sa lugar ng Kangho. Sa isip nito na mukhang siya ay mula sa Ak family, at siya ay isang batang master na may magandang karanasan, kaya naman ay agad din siyang nagpakilala dito at sinabi na siya ay si Baek Suryong at gaya niya ay wala din itong sikat na bansag dahil sa bago lamang din siya dito sa Kangho. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Halos kakaunti lamang ang pamilya o mga grupo ang gumagamit ng spear sa Merem, at ang tatlo sa mga techniques dito ay ang pinakamahusay. Ang Ak Family Spear Technique, ang Jo Family Spear Technique, at ang Yang Family Spear Technique. Sa mga ito, ang Ak Family Spear Technique ang pinaka-advanced, at sa mga 10 Heavenly Master, ay ang Spear King Ak, ay ang kasalukuyang pinuno ng Ak Family. Sa isip nito na dahil sa mayroon silang isa sa 10 Heavenly Master ay ganito na lang ang lakas ng loob ng isang ito, ngunit sabi niya na kung ito ay isa sa tagapagmana ng Ak Family, ay tiyak siya na magkakaroon ng usap-usapan para doon, ngunit ngayon lamang din niya narinig ang patungkol sa pangalan na ito. Matapos ay tinanong naman siya ni Baek Suryong na kung hindi niya masasamin ay nais niyang malaman ang edad nito. Agad naman siyang sumagot at sinabi na siya ay 25 taon gulang na, matapos ay masayang sinabi ng lalaki na nais pa niya na bumili ng maiinom nilang dalawa. Makalipas naman ng ilang oras ay inabot na sila ng malalim na gabi. Galit na galit itong nagrereklamo patungkol sa kanyang ama, sa nangyari ay napasabi naman ng ating bida na maging siya ay may ganong klase din na ama. Sabi pa ng lalaki na hindi niya magawa ang makipagkaibigan at tanging ang pagsasanay lamang hanggang sa kamatayan dahil sa sinusunod nito ang utos ng kanyang ama, at naiintindihan niya na ito ang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang pinaalis at sinabihan na humanap ng maari niyang maging katapat. Dahil dito ay tinanong naman siya ng ating bida na kung ito ba ang dahilan kung bakit siya nagtungo sa Kangho sa unang beses sa edad niyang ito, na nahihiya naman na sinang-ayunan ng binata.
Sa isip nito ay napapasabi siya na ito ang pinakawalang kwentang rason na kanyang naririnig para sa kung sino ang magtungo sa Kangho sa unang pagkakataon. Nang bigla naman siyang sinabihan ng lalaki na maging siya ay nagtungo din dito ng mag-isa at base sa nakikita niya dito ay hindi naman siya mukhang malakas, ngunit sabi nito na mukhang sinisekreto lamang nito na isa siyang master. Sa isip naman niya na hindi nito nararamdaman ang kanyang inner chi mula sa kanya, kaya naman ay inakala niya na ganun nga siya, at habang inaayos niya ang kanyang mga daluyan, ay upang makaangat sa stage of reverse celestial work, ay kakailanganin niya ng madaming mga elixir at mga teknik, kaya naman ay napapatanong siya na kung saan naman kaya siya makakahanap ng ganong kalaking salapi para sa mga iyon. Nang bigla naman siyang tinanong ng lalaki na kung anong dahilan kung bakit ito umalis sa kanilang tahanan. Agad naman siyang sumagot at sinabi na nais niyang kumuha ng pagsusulit para makapasok sa Jade Dragon Academy. Dahil ang layunin niya ay ang maging isang instructor at upang kumita ng malaking halaga ng salapi, agad naman na napasabi ang isa na maging siya ay ganun din, kaya naman ay biglang nagalit dito ang ating bida at sinabi na kung bakit pa nito nanaisin na magturo kung ang hinahanap lamang niya ay ang kanyang makakatapat. Ngunit hindi naman niya ito sinagot at sinabi na nais niya na magtungo kasama ang ating bida, kaya naman sa nangyari ay napatanong ito na kung bakit sa kanya pa. Agad naman na sinabi nito na kung sasama siya dito ay nakakaramdam siya na maraming masayang mangyayari ang magaganap sa kanila. Sa nangyari ay hindi naman nagustuhan ni Beksuryong ang nais nitong iparating sa kanya dahil sa tono ng pananalita nito. Nang bigla naman na sinabi ng lalaki na kung hahayaan niya siyang sumama dito ay siya na ang bahala sa lahat ng kanilang gastusin sa kanilang paglalakbay, sa narinig na ito ng ating bida ay agad naman niyang sinakian ang nais nitong mangyari na pagsama sa kanya, at sinabi na kahit na hindi sila lasing ay magiging magkasama sila habang buhay, na sinang-ayunan naman ng lalaki, kaya naman ay muli silang nagpatuloy sa pag-ubos ng mga alak sa buong magdamag. Sa kabilang banda naman sa bayan ng Namchang, ay may nagaganap na krimen, at tinatanong ang isa na kung bakit niya nagawa ito sa kanya, ngunit sinabi lamang nito na ngayon ay kailangan na niyang mamatay. Kinabukasan naman ay nagpatuloy na muli ang ating bida sa kanyang paglalakbay, nang bigla naman siyang tinanong ng kasama niya na ito na ba talaga ang Namchang. Sabi pa nito na gaya nga ito sa kanyang inaakala bilang isang malaking syudad, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung kailangan ba na maghanap muna sila ng kanilang matutuluyan, ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Beksuryong at sinabi na mayroon pa siyang kailangang puntahan muna. Makalipas ng ilang sandali ay agad naman nitong nakita ang Murrumfield second leader ng Gangso Branch Investigation Team na si Go Juyel at agad siyang binati dahil sa matagal-tagal na din ang huli nilang pagkikita. Matapos ay sinabi nito na ibinalita sa kanya ng ama nito na si Bekmoyan na patungo na ito sa kanya, kaya naman ay tinapos na niya ang liham para may rekomenda siya para maibigay na ito dito, na agad naman na kinuha nito at nagpasalamat. Matapos ay napansin naman nito ang kasama niya kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung kaibigan ba niya ito, na agad naman na sinang-ayunan ni Beksuryong at sinabi na nakilala niya din siya sa kanyang paglalakbay patungo dito. Agad naman na nagpakilala ito at sinabi na siya ay si Akienho. Sabi naman nito na mukhang siya ay isang disciple ng Sandong-ak family at ikinagagalak din niya itong makilala. Matapos ay sinabi nito kay Beksuryong na marami silang dapat na pag-usapan dahil sa matagal silang hindi nagkita. Ngunit sabi nito na kailangan niya na munang umalis ngayon, dahil kamakailan ay masyado siyang madaming iniisip. Dahil dito ay napasabi na lang siya na mukhang masyado itong naging abala, sa isip nito na dahil sa nagawa na nito ang kanyang liham para sa pagrerekomenda ay may nais itong itanong, ngunit natigilan naman siya nang sinabi nito sa kanya na may nais itong sabihin sa ating bida. Sabi nito na kung sakaling magawa niyang maresolba ito ay napakalaking tulong ito, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit hindi siya ang mamuno para dito. Agad naman na nagtanong si Beksuryong na kung isa ba itong trabaho. Di naman siya sinagot nito bagkus sinabi ang mga detalye na mayroong isang insidente kung saan ay isang sibilyan ang nagawang paslangin ng isang madirigma ng Murrem kamakailan, ngunit sabi pa nito na ang martial arts technique na ginamit sa pagpatay, ay maaring ang demonic arts ng blood cult.
Sabi pa nito na siya ay kilala bilang ang nakadiscover sa teknik ng evil sect noong nakaraan, kahit pa hindi ito kumpirmado bilang ang demonic arts, ay base sa mga pinsala ng mga bangkay ay pinaghihinalaan nila na isa nga itong demonic arts. Sa narinig ni Baek Suryong ay napatanong siya na kung ang nais ba nitong gawin niya ay ang kumpirmahin kung isa nga iyong demonic arts. Sabi naman sa kanya nito na mas maganda kung magagawa din niyang mahuli ang kung sino ang tunay na salarin. Sabi pa nito na kapag nagawa niyang maresolba ang kaso na ito, ay ang Martial Arts Alliance ay bibigyan siya ng plaque of appreciation na maaari niyang maidagdag sa kanyang achievement sa kanyang papel. Dagdag pa niya na kung nais nito ay kung interesado siya ay makikipag-ugnayan na siya sa opisina ng gobyerno. Agad naman na sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na susubukan niyang gawin ang inaalok nito sa kanya. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad naman na may nagtungo sa lugar na kanilang kinaroroonan at sinabi na tinawagan sila ng Martial Arts Alliance. Sabi pa nito na siya ay ang head constable na si Chung Chian, ang taong nakatalaga sa kasong ito. Agad naman na nagpakilala ang dalawa, si Baek Suryong at ang kasama nito na si Ak Yen-ho at sinabi na ikinagagalak nilang dalawa ang makilala siya, matapos ay agad naman na sinabi nito na ngayon ay magtutungo na muna sila sa katawan ng bangkay. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi nito na gaya ng kanyang nakikita ay ang katawan na ito ay wala sa magandang kondisyon, sa isip naman ni Baek Suryong na tama lamang na isipin na isa nga itong demonic arts, subalit mayroong kahalintulad din itong martial arts, kaya naman ay mas maganda na makita niya muna ang mga pinaghihinalaan na gumawa nito. Matapos ay tinanong naman ang ating bida na kung tapos na ba ito, na agad naman niyang sinang-ayunan at sinabi na nais niyang makita ang mga pinaghihinalaan sa kasong ito, dahil sa hindi siya nakakatiyak sa kung ano ang kanyang mga naiisip. Dahil dito ay sinabi naman ni Chung Chian na kung ganun ay magtutungo na sila sa Scarlet Flower Palace. Ito ay isang brothel na pagmamay-ari ng namatay na si Elder Heo at ang unang suspect ay nando doon. Makalipas ang ilang sandali sa Scarlet Flower Palace, ay galit na galit ang babae at sinasabi na hindi niya magagawa ang ganong klaseng bagay. Ngunit noong araw na sinasabi nito ay tama siya, dahil sa nagkaroon nga sila ng sagutan ni Elder Heo. Ngunit sabi nito na madalas naman na nangyayari ito sa kanilang dalawa. Nagtanong naman ang ating bida na kung silang dalawa ba nang namatay ay mayroong relasyon sa isa't isa. Agad naman na sinang-ayunan ito ng babae. Ngunit sabi ng ating bida na kung nasa ganong klase silang relasyon ay bakit sila laging nag-aaway. Galit naman itong sumagot at sinabi na sinabihan siya ni Elder Heo na umalis na sa brothel at hayaan na lamang ang ibang tao na magpalakad dito. Kaya naman ay sinabi niya kay Elder Heo na hindi niya magagawa ang bagay na iyon hanggat hindi siya binabayaran nito dahil sa isa siya sa dahilan kung bakit naging matagumpay ang brothel na ito. Sabi ng ating bida sa kanyang isip na sigurado siya na ang malaking brothel na ito ay karapat-dapat sa pagiging isa sa 10 atraksyon sa Namchang. At ang kita dito ay talagang maganda, kaya naman ay hindi maitatanggi na mahirap iwanan ng ganon na lamang ang lugar na ito. Magsasalita pa sana ang babae ngunit pinahinto na lang ito ni Baek Suryong dahil sa hindi na ito interesado pa sa kanyang mga nararamdaman, at napasabi na lang sa kanyang isip na ang babae na ito ay walang kakayahan upang gawin ang pagpaslang, kaya naman ay agad itong tumayo at sinabi na magtutungo na sila sa susunod na kakausapin, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may kung sino ang nagpupumilit na pumasok sa loob. Matapos naman ang ilang sandali ay agad na nawasak ang pintuan ng silid. Sabi ni Chung Chian na hindi na nila pa kailangan na puntahan ang ikalawang pinaghihinalaan, dahil ang dumating ay si Heo Il, ang nag-iisang anak ni Elder Heo. Sabi naman ng dumating na sa babae na kung bakit ito nagpapanggap na wala ngunit nandito lamang pala siya. Sa nangyari ay nagalit naman ang babae at tinatanong siya na kung anong lakas ng loob nito na magtungo dito at gumawa ng kaguluhan. Agad naman itong sumagot at sinabi na naparito siya upang kuhanin ang kanyang brothel. Matapos ay tinanong nito ang babae na kung may problema ba siya sa bagay na iyon. Sabi naman ng babae na ang Scarlet Brothel na ito ay nararapat lamang sa kanya, kaya naman ay inutusan niya itong umalis na lamang.
Sabi naman nito na magiging totoo lamang ang sinasabi niya kung ang matandang iyon ay buhay pa at sasabihin mismo sa kanya iyon, matapos ay kinuha nito ang isang babae sa di kalayuan. Matapos ay tinanong nito ang babae na kung hindi pa din ba nito naiintindihan ang sitwasyon ngayon, sa isip naman ng ating bida na kung ang kagaya nito ang magpapatakbo ng isang brothel, ay masisira lamang ito. Sa nangyari ay nagalit naman dito si Ak Yeon-ho at tinanong si Chung Cheon na kung hahayaan lamang ba niyang panoodin ang mga nangyayari. Agad naman siyang sinagot nito at sinabi na isa itong away pamilya at sa tingin niya na hindi maaring manggilam ang gobyerno sa kanila. Nang bigla naman na sinabi nito na mayroong tinatawag na Inviolable Act, ang gobyerno ay hindi manghihimasok sa halos lahat ng mga kaso ng labanan sa pagitan ng mga mandirigma ng MRM. Sabi pa nito na dahil sa may hawak ang mga ito na sandata ay mukhang ang mga ito ay mga mandirigma ng MRM, at siya ay isa ding mandirigma ng MRM. Sa nangyari ay naunawaan naman nito ang sinabi sa kanya ni Chung Cheon, kaya naman ay mabilis na inatake niya ang mga ito upang magawang mailigtas ang bihag ng mga ito na babae. Dahil dito ay napasabi na lang ang nag-iisang anak ni Elder Heo na mukhang ang babae na ito ay nangguan ng isang asasin. Nang matapos naman na umatake ito ay sinabi naman niya kay Chung Cheon na huwag itong mag-alala dahil sa hindi naman niya pinaslang ang mga ito. Agad naman siyang kinausap ng lalaki at sinabi na mukhang may kakayahan naman ito kaya naman bakit hindi na lamang siya huminto at pag-usapan nila ang patungkol dito. Dahil maari siyang magbayad dito ng 2 beses o kahit na 3 beses na mas malaki sa ibinayad sa kanya ng babae. Dahil sa hindi siya pinakinggan ni Ak Yeon-ho, ay napatanong ang lalaki na kung naliliitan ba ito sa 3 beses, ay gagawin niyang 10 ulit na mas malaki ito. Sabi pa nito na ang babae na iyon ay mayroong Scarlet Flower Palace, ngunit mas marami siyang kayamanan kumpara doon. Hindi naman ito nakinig bagkus ay pinatahimik at ginulpi niya ang mga ito dahil sa pagtrato nila sa isang babae. At hindi niya mapapatawad ang mga ito dahil sa pagtutok niya ng espada sa leeg nito. Matapos naman ng ilang sandali, ay habang nakaluhod ang mga ito ay tinanong ng isa na kung sino ba sila, hindi naman siya sinagot ng ating bida. Sa isip nito na ilang beses na siyang nakatagpo ng hindi mabilang na mga sinungaling noong panahon na siya ay instructor pa, kaya naman ay agad nitong tinanong ang lalaki na kung pinaslang ba nito ang matandang si Elder Heo. Agad naman nitong sinabi kay Baek Suryong na kung ano ba ang sinasabi nito sa kanya. Dahil sa hindi siya ang may kagagawa ng pagpaslang sa kanyang ama. Sabi naman sa kanya ng ating bida na tanging siya lamang ang nag-iisang tumayo upang makakuha ng malaki matapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Dumpensa naman ito at sinabi na malapit naman na ding mamatay ang matandang iyon ng ilang taon na lang base sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Kaya naman ay bakit niya gagawin na paslangin pa siya, at bukod pa doon ay sa tingin ba ng mga ito na siya lamang ang tanging anak ng matandang iyon, ay nagkakamali sila. Dahil dito ay napatanong naman ang ating bida na kung mayroon pa ba bukod sa kanya. Dahil ayon sa mga narinig niya ay tanging siya lamang, agad naman siyang sumagot at sinabi na siya lamang ang nakatala sa kanilang family register, ngunit mayroon pa mula sa ibang mga babae na nakasama nito. Matapos ay tinanong niya ang babae kung hindi ba nito nakita ang mga iyon, at tinanong din na kung ang mga iyon ba ay palaging nagtutungo dito at nanghihingi ng pera sa kanilang ama, ngunit pinatahimik lamang siya ng babae. Sa nangyari ay napasabi na lang si Baek Suryong na sa tingin niya na wala na silang dapat na marinig sa lugar na ito kaya naman ay aalis na lamang sila. Kaya naman ay tinanong nito kung sino ang huling suspect na kanilang pupuntahan. Sabi naman ni Chung Cheon na sasamahan niya ito doon. Habang naglalakad ay napapatanong naman si Ak Yeon-ho na kung sa papaanong nasasabi ng kanyang anak iyon sa kanyang ama na namayapa. Sabi naman ni Chung Cheon na dahil ito sa pera, ang mga magulang ay ipinagbibili ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga anak ay pinapaslang ang kanilang mga magulang. Naiinis naman na napasabi ang ating bida na kung ganun ay magagawa mo pala ang lahat kung mayroon kang napakadaming salapi. At sa isip nito na para sa pera ay kailangan niya na makapasok sa Jade Dragon Academy. Kaya naman ay mas kakalmahan lamang niya ang pakikitungo dito. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad naman silang nakarating sa lugar,
Matapos na matanong isa sa mga anak ng pinaslang na Elder Heo ay agad naman niyang itinanggi nito na siya ang dahilan ng pagpaslang. Sa isip ng ating bida na sa pamamagitan lamang ng pagsuri dito ay mukhang siya ang pinaka hindi mapagkakatiwalaan, kaya naman ay agad nitong pinuri ang lalaki na si Bok Manchunsi na base sa mga naitalang mga record noong siya ay isang Ronin pa ay labis siyang napakahusay. Sabi naman nito na tama siya sa kanyang sinabi na siya ay naging isang Ronin na nagpagala-gala noong panahong binata pa lamang siya. Ngunit ngayon ay nagbago na siya matapos na magpakasal. Napatanong naman ang ating bida na kung ang tinutukoy na nitong pagbabago ay ang maging isang tauhan ng isang loan shark. Agad naman na sumagot ito at sinabi kay Baek Suryong na sa tingin ba nito na madali lamang na makahanap ng trabaho sa pagmumukha niyang iyon. Kaya naman ay tinanggap na lamang niya ang inialok sa kanya ni Elder Heo. Agad naman na nagsalita si Chung Chian at sinabi na hindi nila alam ang patungkol doon. At maari din na hindi totoo ang mga sinasabi nito sa kanila. Nang makita naman nito ang naging reaksyon nito ay napasabi ang ating bida sa kanyang isip na sa lahat ng kanilang tinanong ay ang isang ito ang pinakatapat sa kanyang mga sinasagot. Nang bigla naman na sinabi ng lalaki na ngunit kahit na ganun ay ang nakapangalan sa last will nito ay maari ding maging isang suspect, kaya naman ay tinanong nito ang grupo ng ating bida na kung nakita na ba nila at nahanap ang last will ni Elder Heo. Dahil dito ay bigla naman na nagtaka ang ating bida, dagdag pa ng lalaki na ayon sa kanyang narinig na mayroong naiwan na last will si Elder Heo at mula doon ay nakasulat dito ang tagapagmana niya. Matapos ng ilang pagtatanong ay agad naman na umalis ang grupo ng ating bida, ngunit tinanong naman nito si Chung Chian na kung bakit hindi nito nabanggit sa kanila ang patungkol sa last will ni Elder Heo. Sabi naman nito na kapag ang mga usap-usapan ay kumalat, ay maaaring magsanhi lamang iyon ng kaguluhan. Nang bigla naman siyang tinawag ni Baek Suryong, at pag-alit na sinabi na ang kaso na ito ay kahit ang Murem ay tinututukan dahil sa mayroong malaking tsansa na ang isang sibilyan ay pinaslang gamit ang demonic arts, na agad naman na sinang-ayunan ni Chung Chian. Dagdag pa ni Baek Suryong na maaaring hindi nito gusto ang biglaan nilang pagsama sa ginagawa nitong imbestigasyon, ngunit ang kanyang hinihiling sa kanya ay ang mahanap nila ang tunay na salarin sa pangyayari. Dahil dito ay sinabi naman niya kay Baek Suryong na naiintindihan niya ang nais nito, kaya naman bukas ay magtutungo sila sa lugar ng pangyayaring pagpaslang dahil sa malapit nang sumapit ang gabi. Matapos na sang-ayunan ito ay agad naman nang umalis si Chung Chian sa kanila. Kaya naman habang papaalis ay napapaisip si Baek Suryong na hanggang sa huli ay hindi pa din ito hinayaan sila na makisali. Nang bigla naman siyang tinanong ni Ak Yen-ho na kung bakit nito tinatitigan ng ganon si Chung Chian habang papaalis, agad naman na sinagot niya ito at sinabi na nakasanayan niya lamang ang ganitong pagkilos. Ngunit sa isip ng ating bida na ang pag-obserba at pag-analisa sa ibang tao, ay ang naging dahilan kung bakit nanatiling buhay siya sa blood cult sa loob ng ilang mga taon. Sa tinutuluyan naman ng ating bida, ay napapasabi siya na ang pangangatwiran ng tunay na salarin ay mayroong mali, at kahit hindi siya ang personal na pumaslang dito, ay malaki ang tsansa na may inutusan ito, at ang patungkol sa last will ay nakakaramdam siya ng matinding suspitsya na may maling nangyayari. Bukod doon sabi niya, na ang mga bakas ng demonic arts ay labis na gumagambala sa kanya, at kung ito ay kagaya ng kanyang ginagamit ay maaring ito ay mula sa blood cult, kaya naman dahil dito ay naiinis siya dahil sa mukhang napunta siya sa isang sitwasyon na labis siyang mababahala hindi gaya ng kanyang inaasahan. Nang bigla naman na siyang tinawag ni Ak Yen-ho at sinabi na mayroon silang problema, agad naman siyang tinanong ng ating bida na kung ano ang ipinagmamadali nito sa kalagitnaan ng gabi. Agad naman na sinabi nito na base sa mga sinasabi ng mga tao ay ang tahanan ni Elder Heo ay ngayon ay tinutupok ng malaking apoy, sa nangyari ay nabigla naman dito si Baek Suryong. Sa nangyari ay dali-dali naman na nagtungo doon ang dalawa at ang tumambad sa kanilang harapan ay ang malaking apoy na tumutupok sa buong tahanan ng namatay na si Elder Heo. Nang bigla naman na tinawag sila ni Chung Chian at sinabi na mabuti at dumating na sila, agad naman na tinanong siya ni Baek Suryong na kung ano ang nangyari dito. Sabi naman nito na ang lalaking gumawa ng kaguluhan kanina na si Heo Il ay ang nagsimula ng apoy sa lugar,
Bukod doon ay mayroong isang bangkay na nadiskubre sa loob at sinasabi na siya iyon. Dahil dito ay napatanong naman ang ating bida na kung ang sinasabi ba nito ay nagpakamatay si Heo-il, hindi naman siya sinagot nito bagkos ay may iniabot sa ating bida at sinabi na ito ang huling liham na mula kay Heo-il na kanilang natanggap. Habang binabasa naman ito ng ating bida ay napasabi na lang siya na hindi siya ang taong magbibigay ng pagsisisi at kukuha ng lahat, bukod pa doon ay hindi siya ang uri ng tao na magagawang mangsunog. Nang bigla naman na napasabi si Akienho na isa itong liham ng pag-amin, at mukhang tapos na ang kaso na ito. Sabi pa nito na dahil sa ang suspect ay patay na ay hindi nito alam kung makakatanggap pa ba sila ng mga puntos, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida, ngunit sa isip nito ay nagtataka siya kung bakit parang ganito na lamang kadali ito na resolba. Matapos ay sinabi ni Chung Chian sa dalawa na isa itong biglaan ngunit ngayon ay sarado na ang kaso, at ang Murray Field ay hindi makakalimutan ang kanilang naging kooperasyon, kaya naman ay magtutungo na siya upang linisin ang lugar, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida. Matapos ay sinabi naman ni Akienho na kung ganun ay babalik na sila, na hindi naman sinang-ayunan ni Baek Suryong, dahil sa mayroon pa itong nais na ipaliwanag kay Chung Chian kaya naman ay sinabihan na lamang niya ito na mauna na muna siya. Habang papaalis naman ito ay tinanong siya ni Akienho na kung ito ba ay patungkol sa kanilang extra puntos na makukuha, na sinang-ayunan naman nito. Makalipas naman ang ilang sandali ay palihim naman niyang sinundan ito, ngunit agad na nakaramdam si Chung Chian na may kung sino ang sumusunod sa kanya, kaya naman ay matapos nitong tanungin kung sino siya ay agad itong bumunot ng kanyang sandata, at itinutok sa ating bida. Ngunit nang makilala naman niya ito na si Baek Suryong ay tinanong niya ito na kung bakit niya siya sinusundan at kung ano ang nais pa nito sa kanya. Agad naman itong sumagot at sinabi na ito ay dahil sa natutunang martial arts technique ng salarin. Dahil dito ay napatanong naman si Chung Chian na kung ito ba ay patungkol sa demonic arts na hindi niya nakuhang malaman. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at sinabi na ngayon ay nagawa na niyang malaman ito. At ang tawag dito ay ang Hyulwoo Demonic Arts, ito ay isa sa mga martial arts ng mga mandirigma na ginagamit ng blood cult. Sabi pa nito na mukhang narinig naman nito ang mga kwento na kahit pa ang demonic arts ay magagawa siyang maging bihasa sa umpisa pa lamang, ngunit sa katagalan ay magkakaroon ito ng problema sa kanyang katawan, ito ay maari kang mabaliw o di kaya ay pumaslang ng walang dahilan, na sinang-ayunan naman ni Chung Chian. Matapos ay tinanong nito ang ating bida na kung bakit nito sinasabi ang patungkol doon sa kanya, hindi naman siya sinagot ni Baek Suryong bagkos ay tinanong na kung natuto ba ito, dahil ang Hyulwoo Demonic Arts ay isang ligtas na teknik, ngunit kapag nagawa mo itong matutunan ng maayos. Sa sinabing ito naman ni Baek Suryong ay nagtataka naman si Chung Chian, kaya naman sabi nito na mayroon itong side effect na magsasanhi na pagiging pula ng kanyang mga mata kapag ang nakaramdam ito ng malubhang emosyon, dagdag pa nito ay ang kanyang katawan ay maninakit, mahihirapan sa pagtunaw ng pagkain, at magiging sensitibo sa lahat ng bagay. Kaya naman ay tinanong niya ito na ang dahilan ba kung bakit hindi ito nagpapakita ng kahit na anong emosyon sa kanila ay iniisip nito na maaari siyang mahuli dahil doon. Ngunit sinagot naman niya ang ating bida at sinabi na lagi naman siyang ganito. Dagdag pa ng ating bida na base sa mga narinig niya na ilang taon na ang nakakalipas, ay sa una ay pinaghinalaan nila ang isang escort warrior. Ngunit ang mga iyon na nakaranas ng mga ganong bagay ay hindi magagawa ito ng dahil lamang sa kanilang kagustuhan, higit pa doon ay bilang proseso ay mahirap itong matutunan. Kaya naman ay ang isang mayari ng isang brothel o kahit pa ang kanyang mga bastardong anak ay mahihirapan na matutunan ang teknik na iyon. Matapos ay tinanong niya ito na paano kung ang isang mahinang bata na sa kabila ng pagiging sakiti ng pangangatawan at mahina ay desperadong maging isang Murray warrior, bigla naman na napasabi si Chung Chian sa ating bida na mukhang ang imahinasyon nito ay nagiging malawak na, at tinanong kung sa tingin ba niya na kung may maniniwala ba sa mga sinasabi nito. Nang bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na ang kanyang sapatos na suot, ay nagawang masunog ng apoy, at mukhang hindi yata ito nakapagpalit matapos na umalis sa panangyarihan ng krimen. Sabi pa nito na hindi na mahalaga kung anong klaseng tao ang isang officer dahil kapag isinumbong niya ito, ay mapupuwersa siyang mapatalsik, at ang kanyang pagmamadali ay ang sum-iron ng lahat,
kaya naman ay tinanong siya ng ating bida na kung bakit nito pinaslang si Elder Heo. Hindi naman siya sinagot nito bagkus ay agad na sinugod at sinabihan na manahimik na siya, matapos ay habang umaatake ay sinabi nito sa ating bida na kung ang tinatanong niya ay kung bakit niya pinaslang si Elder Heo, ay ito ay dahil sa siya ang tunay niyang ama. Sa nangyari ay napahinto naman si Baek Suryong at napasabi na ngayon ay alam na niya, at mukhang ang isang ito din ang nakalagay sa last will ng matanda. Kaya naman habang nagpapatuloy ito sa kanyang pag-atake ay sinabihan siya ni Baek Suryong na tigilan nito ang paggamit ng ganitong klaseng teknik, dahil ang paggamit nito ay magpapaikli lamang ng kanyang buhay. Ngunit galit naman siyang sinagot nito at sinabi na kung ano naman iyon para sa kanya, dahil sa kailangan ng mamatay ng ating bida sa lugar na ito. Nang bigla naman na mabilis na kumilos si Baek Suryong at agad na hinablot ang braso nito, upang malakas na ihampas sa sahig. Matapos naman ng ilang sandali matapos na may hampas nito si Chung Chian sa sahig, ay agad naman siyang sinabihan ng ating bida na ngayon ay kailangan na muna nitong kumalma, at tinanong kung saan naman niya nagawang matutunan ang ganong klase ng teknik. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.